Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Weak Hero Class 1 na napalabas noong 2022. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang eksena sa isang high school student na tinatawag na si Yon. Siya ang pinakamatalinong estudyante sa kanyang silid-aralan. Siya ay may reserba at introvert na personalidad. Araw-araw, halos lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-aaral. Wala siyang kaibigan sa school. Kinasusuklaman siya ng mga kaklase niya dahil masyado siyang matalino. Dahil wala siyang kaibigan, walang gumagalang sa kanya sa paaralan sa kabila ng kanyang magagandang tagumpay. Sa kabaligtaran, ang kanyang kaklase na tinatawag na Yangbin ay iginagalang. Nang makatanggap si Sion ng parangal bilang unang nagwagi sa isang kompetisyon sa matematika, walang pumalakpak. Ngunit nang makatanggap si Yangbin ng parangal bilang ikatlong pwesto, nagpalakpakan ang buong klase. Si Yangbin ay isang manggugulo sa kanyang klase, ngunit siya ay tahimik na matalino. Maraming estudyante sa classroom nila na binubuli niya at ng grupo niya. Nambubuli din sila at ninakawan ng pera sa ibang estudyante. Sinubukan ni Yangbin na i-bully si Sion noong nag-aaral si Sion. Naiinggit si Yangbin kay Sion dahil natalo siya ni Sion sa mathematics competition. Kahit na si Sion ay isang introvert na estudyante na walang kaibigan. Hindi siya natakot kay Yangbin at sa grupo niya. Wala na siyang pakialam sa pananakot ni Yangbin sa kanya. Dumating sa kanilang silid-aralan ang baseball team ng paaralan. Hinahanap nila ang isang estudyante na tinatawag na Yoon Soho. Gusto nilang maghiganti kay Yoon Soho sa pambubugbog sa mga kaibigan nila. Kahit na sinubukan nilang bugbugin siya kasama ng mga baseball bat, nagawa ni Yoon Soho na talunin sila dahil ex-fighter siya ng MMA. Pag-uwi ni Sion ay ibinigay niya ang kanyang Certificate of Appreciation sa kanyang ama. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ama, ngunit hindi ipinagmamalaki ni Sion ang kanyang sarili dahil nalulungkot siya kahit nakasama niya ang kanyang pamilya. Nakatira lang si Sion sa kanyang ama simula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Kulang siya sa pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Masyadong abala ang kanyang ama sa kanyang mga gawain. Samantala, ang kanyang ina ay isang guro na nagtuturo sa malayo. Mahirap para kay Sion na makita ang kanyang ina. Araw-araw na lang niyang panoorin ang mga video ng kanyang ina. Dahil sa problema niya sa pamilya, naging reserved at reclusive na tao si Sion. Kinaumagahan, gaya ng dati, maagang dumating si Sion sa paaralan. Nakita niya si Suho na natutulog sa classroom nila. May klase sila sa physical education noong araw na iyon, ngunit hindi mahanap ni Sion ang kanyang tracksuit. Naniniwala siyang batang Bin ang nagnakaw nito. Bilang kinahinatnan, kinailangan ni Sion na magsuot ng kanyang uniforme sa klase ng pisikal na edukasyon. Si Sion ang nangungunang estudyante sa lahat ng klase maliban sa physical education class. Hindi talaga siya magaling sa physical education class. Nang matapos ang klase sa physical education, hinarap ni Seoon si Yangbin at ang kanyang grupo. Hiniling niya kay Yangbin na pabayaan siya. Nadama ni Yangbin at ng kanyang grupo ang kahihiyan ni Seoon. Kaya, sinakal nila siya at pinagbantaan. Biglang may dumating na teacher at humarang sa kanila. Napatigil si Yangbin at ang kanyang grupo sa kanilang ginawa. Nagbibiro lang daw sila. May transfer student na tinatawag na Bumsok classroom. Lumipat siya mula sa isang elite high school. Tumangging aminin si Bumsok na galing siya sa mayamang pamilya dahil ayaw niyang mapagsamantalahan. Dumating si Seoon at sinabihan si Yangbin na umalis sa desk niya. Inis na inis ni Yangbin sa kanya. Kumuha si Seoon ng panulat para protektahan ang sarili sakaling atakihin siya ni Yangbin. Biglang sinabi ni Suho kay Yangbin at sa grupo niya na tumahimik. Galit siya dahil ang kanyang pagtulog ay inistorbo ng mga ito. Sa gabi, gaya ng dati, si Yangbin at ang kanyang grupo ay tumambay sa isang club at umorder ng gamot. Araw-araw nilang ginagawa iyon. Nakilala ni Yangbin ang drug dealer na pinsan din niya. Tinanong niya ito kung ano ang mangyayari kung ang fentanyl na inorder niya ay ilapat sa balat ng tao. Sinabi sa kanya ng nagbebenta ng droga na magdudulot ito ng kalituhan, pagkahilo, panlalabo ng paningin, pagduduwal, at pagsusuka. Kinabukasan, may pagsusulit ang klase. Gaya ng dati, inihanda ng mabuti ni Sion ang sarili. Late na dumating si Yangbin sa school. Pinasama niya si Bumsok dahil gusto daw siyang makilala ng kanilang homeroom teacher. Si Bumsok pala ay dinala sa school canteen. Hiniling sa kanya ni Yangbin na ilapat ang fentanyl sa leeg ni Sion habang kumukuha sila ng pagsusuri mamaya. Pumayag si Bumsok na gawin ang sinabi ni Yangbin sa kanya dahil natatakot ito sa kanya. Nang kukuha na sila ng eksaminasyon, tinapik ni Bumsok ang leeg ni Sion mula sa likuran. Sabi ni Bumsok na may langaw sa leeg ni Sion. Noong una, galit si Sion sa kanya.
Ngunit matapos siyang tawagin ng guro, muling itinuon ni Sion ang kanyang pagsusuri. Habang kumukuha ng pagsusuri si Sion, biglang lumabo ang kanyang paningin. Nahihirapan din siyang manatiling nakatutok. Lumabas siya ng classroom para pumunta sa banyo. Pagbalik ni Sung sa kanyang silid-aralan, napagtanto niyang may fentanyl sa kanyang leeg. Bigla niyang sinampal ang pisngi niya. Nagulat ang buong klase sa kanya. Nakatutok ang mga ito sa kanya. Panay ang sampal ni Sung sa pisngi para manatiling nakatutok. Nang matapos ang klase sa pagsusulit, sinimulan nilang suriin ang kanilang mga sagot. Napagtanto ni Sung na mayroon siyang isang maling sagot. Napasimangot siya dahil doon. Tumayo siya sa kanyang upuan, nagdala ng panulat, at walang tigil na inatake si Yang Bin. Sinaksak din niya ng panulat ang kaibigan ni Yang Bin. Nahulog si Yang Bin mula sa kanyang upuan na puno ng dugo ang mukha. Walang tao sa silid-aralan ang nangahas na makialam kay Sion. Nang sinubukang tapakan ni Sion ang mukha ni Yang Bin ay bigla siyang pinigilan ni Suhuo at tinulak siya palayo. Akala niya ay sobra na. Inis na inis ni Sion sa kanya. Kumuha siya ng upuan para labanan siya. Sa kasamaang palad, nagawang iwasan ni Suhuo ang kanyang mga pag-atake. Biglang may dumating na teacher sa classroom nila. Dahil sa pangyayaring iyon, kinailangang ipasok sa ospital si Yang Bin para magamot. Si Sion ay dinala ng kanyang guro upang humingi ng tawad sa mga magulang ni Yang Bin, ngunit patuloy siyang pinapagalitan ng ina ni Yang Bin dahil sa galit nito sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sion na nilagyan siya ng fentanyl ni Yang Bin habang nagsusuri sila. Noong una, itinanggi ni Yang Bin na kanya ang fentanyl. Ngunit pinatunayan ni Sion ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng paghalungkat sa bag ni Yang Bin. Isang kahon ng fentanyl ang natagpuan sa kanyang bag. Laking gulat ng nanay ni Yang Bin nang makita iyon. Sa wakas, nagpa siya ang paaralan na ilipat si Yang Bin sa ibang paaralan. Napagkasunduan din nilang ilihim ang insidente ng paggamit ng droga ng kanilang estudyante para mapanatili ang kanilang magandang reputasyon. Pag-uwi ni Sion, wala siyang sinabi tungkol sa nangyari sa school noong araw na iyon. Hinala ng ama ni Sion na nakipag-away si Sion, ngunit hindi niya ito pinansin. Akala niya normal lang ang nangyari sa mga Baygats. Kinabukasan, galit na lumapit kay Sion ang dalawa sa mga kaibigan ni Yang Bin. Hiniling nila sa kanya na magkita sila pagkatapos ng paaralan. Ngunit walang kahit isang takot, hiniling ni Sion sa kanila na makipagkita sa kanya sa oras na iyon. Hindi na nila kailangang maghintay hanggang matapos ang paaralan. May galit na mga mukha, sinundan ng mga kaibigan ni Yang Bin si Sion sa isang banyo. Isinara ni Sion ang pinto ng banyo para walang makakita sa kanila. Hindi nila namalaya na dala na pala ni Sion ang paborito niyang sandata na panulat niya. Habang si Sion ay naglalakad palapit sa kanila, sila ay natatakot sa kanya. Naalala nila ang pangyayari kung saan nawawala ng kontrol si Sion. Hindi nila maigalaw ang kanilang katawan nang maalala nila ito. Tila, ayaw silang atakihin ni Sion. Sinabi lang niya sa mga ito na pabayaan siya. Paglabas ni Sion sa banyo ay pinuri siya ng lahat ng mga kaklase niya sa pagkatalo niya kay Yang Bin at sa grupo niya. Nainis si Sion sa kanila dahil bigla silang naging friendly sa kanya. All this time, iniiwasan nila siya at nagpanggap na parang wala. Si Yang Bin ay binisita ng kanyang pinsan. Binalaan ni Sokde si Yang Bin na huwag lumampas sa anumang bagay. Hiniling ni Yang Bin kay Sokde na bugbugin si Sion. Babayaran niya ito kung handa siyang gawin ito. Sa gabi, nang pauwi na si Sion, nakita niya si Suhuo na nagtatrabaho ng part-time. Kumbaga, bukod sa pagiging estudyante, nag-part-time din si Suhuo bilang food delivery courier sa isang restaurant. Pagkatapos ng klase, papasok siya sa trabaho para kumita ng pera para mabuhay. Simula nang mawalan siya ng mga magulang, sa lola na lang niya nakatira. Pero pagkatapos niyang magtrabaho, hindi na siya umuwi. Pinili niyang matulog sa paaralan sa halip dahil late siya sa paaralan kung sa bahay siya matutulog. Matapos malaman ni Sihan ang kwento ni Suho, hindi na niya ito ginigising tuwing umaga. Na-appreciate niya ang effort niya kaya hinayaan niya muna siyang matulog bago dumating ang lahat. Naging mas malapit sina Sihan at Suho sa isa't isa simula noon. Gayunpaman, hindi pa rin nasanay si Sihan na maging bukas sa ibang tao. Nakipagkita si Yang Bin kay Sukde para pag-usapan ang trabahong inaalok nito sa kanya kahapon. Si Sukde ay miyembro ng isang collection agency na nagpahiram ng pera at nangongolekta ng utang, kaya siya ay nawalan ng trabaho sa anumang trabahong may mataas na sweldo. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Bomsok na humingi ng tawad kay Sion sa kanyang nagawa. Inalok niya ang sarili na samahan si Sion sa ibang paaralan para sa pagtuturo, ngunit hindi siya pinansin ni Sion. Biglang napatigil si Sion ng barkada ni Yang Bin at Sukde. Sinama nila si Sion. Matapos makita iyon ni Bomsok ay agad niya itong sinumbong kay Suhuo.
Noong una, walang pakialam si Suho dahil hindi niya iyon negosyo. Kailangan din niyang pumasok sa trabaho pagkatapos nito. Ngunit pagkatapos sabihin ni Bomsok na babayaran niya ito ng doble ng kanyang sweldo, nagbago ang isip ni Suho. Hinanap niya agad si Sion. Sa isang tahimik na eskinita, si Sion ay tinatakot ni Sokde at ng kanyang barkada. Dahil si Sion ay isang taong palaging nagsusuri at nagkalkula ng kanyang mga aksyon, nagawa niyang labanan ang mga ito. Ngunit nang ibinaba ni Sion ang kanyang bantay, muli siyang inaatake. Ginamit ni Yang Bin ang sandaling ito para makaganti sa kanya sa pamamagitan ng walang humpay na pambubugbog sa kanya. Sinubukan din niyang baliin ang kamay ni Sion para hindi siya makapag-aral. Pero biglang dumating si Sok para iligtas si Sion. Nagawa niyang talunin si Yang Bin at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kakayahan. Pero hindi pa tapos ang laban nila. Tanong ni Sokde kay Sok na isa-isang lumaban. Nang makita ni Yang Bin at ng kanyang mga kaibigan si Sion na mag-isa, gusto nila itong bugbugin muli. Lumalala ang sitwasyon. Gustong salakayin ni Yang Bin si Sion gamit ang isang bote. Hindi na siya napigilan ni Sok dahil patuloy siyang inaatake ni Sokde. Buti na lang at biglang dumating si Bomsok para iligtas si Sion. Sa wakas ay umalis si Sokde at nagpa siya na palayain si Sion at ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nakatayo lang si Yang Bin at napagtantong natalo na naman siya. Simula ng pangyayaring iyon, mas naging malapit sa isa't isa si Sion at ang iba pa. Dinala ni Su sina Bomsok at Sion sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi niya sa kanila na tulungan siya sa pagtatrabaho dahil na-late siya sa pagpasok sa trabaho. Ginugol nila ang kanilang gabi ng magkasama sa pamamagitan ng hapunan sa restaurant na iyon. Pero gaya ng dati, hindi pa rin nasanay si Sion na makipag-usap sa mga tao. Galit ang amo ni Sokde na tinawag na Gilso dahil sa pangyayari. Hindi niya nagustuhan kung kumuha ng ibang trabaho si Sokde. Pinarusahan niya si Sokde sa pamamagitan ng paghampas sa kamay ng isang blok ng kahoy. Pagkatapos noon, nakipagkita si Sokde kay Yang Bin para hilingin na dalhin si Sion sa kanya. Nakatagpo ni Sion ang isang miyembro ng gang ni Sokde na tinatawag na Yang Yi na nagnanakaw ng isang bagay sa isang supermarket. Hindi siya pinansin ni Sion at nagkunwaring hindi niya iyon nakita. Nang siya ay aalis na pagkatapos bumili ng payong, si Yang Yi ay naging palakaibigan sa kanya. Hiniling niya kay Seoon na pumunta sa isang restaurant kasama niya. Walang nagawa si Seoon kundi tanggapin ang alok niya. Inamin ni Yang Hee kay Seoon na nagsimula siyang magkaroon ng crush sa kanya. Hiningi din niya ang mga numero ng telepono ni Seoon. Nangongolekta si Hilsu ng mga pagbabayad ng mga utang mula sa isang estudyante sa high school na may utang sa kanya ng pera. Ibinigay ng estudyanteng iyon ang kotse ng kanyang ina bilang mahabang garantiya dahil hindi niya nabayaran ang kanyang mga utang. Kahit na binigyan niya si Hilso ng kotse bilang mahabang garantiya, binyantaan pa rin siya ni Gilso na papatayin siya at ang kanyang mga magulang kapag hindi niya nababayaran ang kanyang mga utang sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, nang iimpake ni Yang Bin ang kanyang mga gamit sa silid-aralan, pinakiusapan niya si Sion na makipag-usap sa kanya. Gusto pala ni Yang Bin na maging testigo ng korte si Sion para tumstigo na wala siyang anumang fentanyl dahil ayaw niyang mailagay sa youth detention center. Sinabi niya sa kanya na siya na lang ang pag-asa ng kanyang mga magulang. Sumama ang loob ni Sion sa kanya, kaya pumayag siyang gawin ang gusto niya. Si Sion ay papunta sa court kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero dinala sila ni Yung Bin sa isang car park ng isang building. Hinala siya ni Sion at ng kanyang mga kaibigan dahil hindi sila pumunta sa korte. Malamang, nagsinungaling si Yung Bin at niloko sila para makilala si Gilso at ang kanyang barkada. Hiniling ni Gilso sa kanila na bayaran siya ng 15,000 dahil wala siyang health insurance para masakop ang naputol na kamay ni Sokde. Pero hindi naalala ni So na nasugatan niya ng husto ang kamay ni Sokde. Si Hilso ang nabali ng kamay ni Sokde at saka sinisi si Suo. Ginawa niya ito upang makakuha siya ng pera mula sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan sila ni Hilso na bayaran siya sa loob ng 3 araw. Kung hindi nila magawa, kailangan nilang magpahiram ng pera mula sa kanya upang bayaran siya. Kitang-kita namin kung gaano koloko at manipulative si Hilso. Nagbanta pa siyang papatayin sila kapag tumanggi silang gawin ang sinabi niya. Pagkatapos ng hindi gustong pagkikitang iyon, si Sion at ang kanyang mga kaibigan ay sinundan at pinapanood ni Hilso at ng kanyang barkada araw-araw. Tinawagan ni Sion si Yang Yi para humingi ng paliwanag tungkol sa problemang kinakaharap. Umaasa siyang mabibigyan siya ni Yang Yi ng mahalagang impormasyon. Sa wakas ay napagkasundoan nilang magkita sa isang restaurant. Sinabi ni Yang Yi kay Sion kung sino si Hilso. Tila, si Hilso ay isang uri ng tao na gagawin ang lahat para sa pera, kabilang ang pagpatay.
Sinabihan ni Yang Yi si Sion na bayaran si Hilso kung ayaw niyang malagay sa anumang panganib. Sinabi rin niya sa kanya na si Hilso ay kaibigan ng maraming gangster kaya mahirap tumakas sa kanya. Ninanakaw ni Bumsok ang relo ng kanyang ama upang maibenta niya ito at magkaroon ng pera na pambayad kay Gilso. Sa wakas, 3 araw na ang lumipas mula ng banta ni Gilso si Sion at ang kanyang mga kaibigan. May meeting sila sa isang kwarto. Nakuha ni Bumsok ang 15,000 mula sa pagbebenta ng relo ng kanyang ama. Ngunit sinabi niya sa kanila na nakuha niya ang pera sa kanyang ama, si Sion, at si Suhuo ay galit sa kanya dahil hindi sila naniniwala na ang ama ni Bumsok ay handang magbigay sa kanya ng ganoong kalaking pera. Kahit na mayroon silang pera, tumanggi silang ibigay ang perang iyon kay Gilso ng libre. Nagpasya silang tumawag na lang ng pulis. Sinabi ni Sian sa kanila ang tungkol sa mahahalagang impormasyon na nakuha niya kay Yoonji kagabi. Malamang, si Gilso ay may illegal na site ng pagsusugal para sa mga menor de edad. Lalo na para sa mga estudyante sa high school, ang mga tao ay makakatanggap ng 50 ng libre para sa bawat account na kanilang nerehistro sa site ng pagsusugal ng Gilso na pinapatakbo sa ibang bansa. Sinabi ni Yeonji na ang site ng pagsusugal ay isang pandaraya, ang mga manlalaro ay mananalo at makakatanggap ng maraming bonus para sa ilang mga unang laro, ngunit pagkatapos nilang maadak dito, gagamitin ng may-ari ng site ang kanilang pagkagumon upang kunin ang kanilang pera at talunin sila sa bawat laro. Kung saan may mga manlalaro sa mga site ng pagsusugal, tiyak na magiging gang ni Gilso kapag naubusan ng pera ang mga manlalarong iyon. Lalapitin sila ng gang ni Gilso para pautangin sila ng pera para patuloy silang maglaro sa sugalan. Bilang kinahinatnan, ang mga manlalaro ay magkakaroon ng utang sa kanila at hindi mabayaran ang kanilang mga utang dahil nawala ang lahat ng kanilang pera sa site ng pagsusugal. Isa iyon sa masamang diskarte ni Gilso na pagsamantalahan ang mga bata para maadek sa pagsusugal, kaya maaari silang magpahiram ng pera sa kanya at ibigay sa kanya ang kanilang mga mahahalagang bagay na may mahabang garantiya. Tulad ng mga kotse, gold bar, at iba pa. Sinabi rin ni Yang Hee kay Sin na inilagay ni Gilso ang kanyang mga mahahalagang bagay tulad ng mga transaksyon, droga, at iba pa, sa isang straw box. Dahil doon, gusto ni Sin na tumawag ng pulis at dalhin sila sa lugar na iyon. Sa lahat ng ebidensya sa loob ng straw box na iyon, si Gilso ay arestuhin ng pulis. Pagkatapos ng klase, hinihintay ni Gilso at ng kanyang barkada si Sion at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Suso na makikilala niya si Gilso ng mag-isa. Plano niyang hilingin kay Gilso na dalhin siya sa kanyang opisina para pag-usapan ang tungkol sa gambling site ni Gilso. Pagdating niya doon, sasabihin niya kay Sion ang lokasyon niya para matawagan ni Sion at madala ang mga pulis doon. Noong una, nagulat si Gilso na alam ni Suso ang tungkol sa kanyang site sa pagsusugal. Sinabi ni Suso na sinabi sa kanya ng pinsan ni Sokde na si Yang Bin ang tungkol dito. Sa wakas ay isinama ni Gilso si Suho sa kanyang opisina dahil wala siyang pagpipilian. Bago sila umalis, sinabi ni Yang Hee kay Gilso na mananatili siya sa paaralan para hintayin si Bumsok pagkatapos noon, nakilala ni Yang Hee si Sion para ibigay sa kanya ang address ng opisina ni Gilso. Hindi agad nalaman ni Sion na hindi na kailangang sumama si Suho kay Gilso para makuha ang address ni Gilso. Nag-aalala si Bumsok kay Suho. Gusto niyang sundan siya ng taxi. Binitawan siya ni Sion dahil gusto niyang makita kung ibinigay sa kanya ni Yang Hee ang tamang address. Inusisa ni Sokde si Yang Hee dahil sa pagkakakilala niya kay Sion at paglalahad ng ganoong mahalagang impormasyon sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yang Hee na may sakit siya kay Gilso. Plano niyang tawagan siya ng pulis. Sinabi niya na hindi siya mabubuhay sa ilalim ng panggigipit ni Gilso magpakailanman. Dumating si Suho sa opisina ni Gilso. Binigay niya agad ang address ni Gilso kay Sion. Kapareho iyon ang address na ibinigay ni Yang Hee. Pumasok si Suho sa loob ng opisina dahil laging nagbabantay si Gilso. Hiniling niya kay Suho na ibigay sa kanya ang kanyang telepono. Naghinala siyang may pinaplano si Suho. Tumanggi si Suho na ibigay ang kanyang telepono. Ang ulo niya ay natama ng isang bakal na patpat na nahulog mula sa kanyang upuan. Sa wakas ay nalaman ni Gilso ang tungkol sa plano ni Suho na tumawag ng pulis sa kanya. Matapos niyang malaman ang tungkol dito ay nag-impake siya ng mga gamit at agad na umalis sa lugar na iyon. Dumating doon si Bumsok at nakasalubong niya si Gilso na nagtatangkang tumakas. Hindi alam ni Bumsok kung kailan nangyari kaya sinubukan niyang ibigay kay Gilso ang pera dahil lumala na ang sitwasyon. Hindi pinansin ni Gilso ang pera at isinama niya si Bumsok para umalis sa lugar na iyon. Papunta si Sian sa opisina ni Gilso. Pagdating niya at ng mga pulis doon, wala silang nakitang tao. Nahinto ang paghahanap ng mga pulis dahil doon.
Napag-alaman din nilang wala silang warrant of arrest kaya hindi na nila naituloy ang kanilang paghahanap. Dahil hindi siya tinulungan ng pulis, pinasok ni Sung ang bahay sa pamamagitan ng pag-akyat sa dingding at pagsira sa pinto. Nagulat siya nang makita ang dugo sa sahig. Akala niya ay dugo iyon ni Sung. Sinubukan niyang tawagan si Sung sa phone pero hindi sinasagot ni Sung ang tawag niya. Nagulat si Sung nang malaman na ang mga transaksyon, droga, at iba pang mahahalagang bagay ni Hil-soo sa strongbox ay kinuha ni Hil-soo. Nagkaroon ng bagong problema si Sok-dae. Nalaman ni Hil-soo na nakipagsabuatan sina Sok-dae at Yang-i sa CN laban sa kanya. Nagbanta si Hil-soo na ipagbibili ang kapatid ni Yang-i na tinatawag na Song-chan kung hindi pumunta sina Sok-dae at Yang-i sa Mangdodong. Nagpasya si Sok-dae na makipagkita kay Hil-soo. Ibinigay niya ang kanyang bank card kay Yang-i para makahanap ito ng hotel na mapagtataguan. Ngunit ayaw ni Yang-i na makilala ni Sok-dae si Hil-soo ng mag-isa. Gusto niyang sumama sa kanya. Hiniling niya kay Seon na mag-download ng application na nagbibigay daan sa kanya na magbahagi ng lokasyon, kaya masusubaybayan ni Seon ang lokasyon ni Sok-dae at Yang-i. Si Hil-soo at ang kanyang barkada ay naghihintay kina Sok-dae at Yang-i, tila kinuha nila si Bum-sok at Soho bilang kanilang mga hostage. Si Seon ay patungo sa kinaroroonan ni Yang-i. Dahil nalaman ni Hil-soo ang tungkol sa sabuatan ni Yang-i, hinamon ni Sok-dae si Hil-soo para makipag-away. Ngunit dahil nabali pa rin ang kamay ni Sok-dae, nahirapan siyang labanan si Hil-soo, walang humpay siyang inatake ni Hil-soo. Hindi na natulungan ng batang Hee si Sok-dae dahil dinakip siya ng barkada ni Hil-soo. Gustong patayin ni Hil-soo si Soho at Bum-sok, ngunit biglang bumangon si Sok-dae at inatake siya. Kahit medyo nahirapan siya, nilabanan pa rin niya si Sok-dae. Natalo siya ni Hil-soo na gumamit ng kutsilyo para salakayin siya. Biglang tinulungan ni Yong-hee si Sok-dae sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ni Hil-soo, ngunit bilang isang babaeng walang kasing lakas tulad ni Hil-soo, hindi niya kayang labanan si Hil-soo nang sakal siya nito. Sa kabutihang palad, narinig ang tunog ng sirena mula sa sasakyan ng pulis. Mabilis na tumakas si Hil-soo at ang kanyang barkada. Dumating si Seon at sinabihan si Hil-soo na sumuko dahil pinalibutan sila ng mga pulis. Bumalik si Hil-soo at ang kanyang barkada matapos tulungan ni Seon sina Bum-sok at Soho na makatakas. Ang tunog pala ng siren ay galing lang sa telepono. Nag-away hanggang ni Hil-soo at ang grupo ni Seon. Tatakas na sana sina Sok-dae at Yang-i mula sa lugar na iyon nang may makita silang ilang pulis na dumating doon. Si Seon pala, ginamit ang siren sound audio para linlangan si Hil-soo at ang kanyang barkada, kaya iisipin nilang hindi darating ang mga pulis. Sinubukan ng isang pulis na arestuhin si Hil-soo at ang kanyang barkada gamit ang kanyang baril, habang hinahabol ng isa pang pulis sina Sok-dae at Yang-i. Sa kasamaang palad, nakatakas si Hil-soo sa kanila, hinabol ni Seon si Hil-soo mag-isa. Hinahabol ni Seon si Gil-soo hanggang sa matagpuan niya ito. Nag-away sila. Sa kabila ng walang kasing lakas si Seon gaya ni Gil-soo, ang kanyang pagtatangka na labanan si Gil-soo ay nagawang makapagpabagal kay Gil-soo. Biglang dumating si Suho at iniligtas si Seon. Nag-away sina Suho at Gil-soo. Sa kabila ng MMA fighter ni Suho, medyo nahirapan siyang labanan si Gil-soo ng mag-isa. Nagtagumpay sina Seon at Suho na talunin si Gil-soo. Sa wakas ay nahuli na rin nila ang kriminal na nanunumbat sa maraming estudyante. Isinuko ni Sok-dae ang sarili sa pulis. Sinabi niya kay Yang-hee at Song-chan na tumakas. Ang kasong kriminal na ito ay hahawakan ng isang abogado na nagkataong katulong ng ama ni Bum-sok. Sinabi ng abogadong iyon na hindi niya pag-usapan ang tungkol sa kasong ito sa mga magulang ni Seon, ngunit sasabihin niya ito sa ama ni Bum-sok. Dahil si Bum-sok ay nagmula sa lubos na iginagalang at mayamang pamilya, sinumang nanakit sa kanya ay tatanggap ng mabigat na parusa. Hiniling ng abogado kay Bum-sok na bugbugin si Hil-soo ayon sa gusto niya. Wala siyang pakialam kung nasa police station sila. Hindi gustong bugbugin ni Bum-sok si Hil-soo. Kinukutya siya ni Hil-soo sa pagsasabing siya ang pinakamahina sa kanyang mga kaibigan. Sinabi sa kanya ni Hil-soo na hindi siya tinuturing ni Soho at Seon bilang kanilang kaibigan. Lumabas si Seon sa police station at nakita si Yang-hee na naghihintay sa kanya sa labas. Gusto ni Yang-hee na humingi ng tawad sa kanya at kay Suho. Pumunta sila sa ospital para bisitahin si Suho. Sinabi ni Seon kay Suho na gustong ilihim ng ama ni Bum-sok ang kaso. Parang gustong humawak ng kaso ng tatay ni Bum-sok na parang sila ang nakahuli kay Hil-soo at sa barkada nito. Hindi iyon pinansin ni Seon. Ang mahalaga sa kanya ay naaresto si Hil-soo at ang kanyang barkada. At saka, ang ama ni Bum-sok ay nagbayad ng mga gastos sa ospital ni Suho, tila. Ang ama ni Bum-sok ay isang miyembro ng parliament na tinawag na Jinwon. Siya ay isang lubos na iginagalang na tao.
Bilang kanyang paghingi ng tawad, inalok ni Young-hee ang kanyang sarili na samahan si Suho sa ospital. Maaari siyang matulog sa isang bakanteng kama. Sinabi ni Young-hee na nagda-date sila ni Seon. Pag-uwi ni Seon, nakaramdam na naman siya ng kalungkutan. Walang nagtanong kung nasaan siya. Nagpasya siyang bumalik sa ospital. Dala rin niya ang paboritong pagkain ni Suho. Nagulat si Suho dahil inalagaan siya ni Seon sa kabila ng kanyang malamig na personalidad. Sa bahay ni Bomsok, pinagalitan ng ama ni Bomsok si Bomsok dahil nasangkot siya sa mga pulis. Hindi niya ito nagustuhan dahil maaaring masira ang kanyang magandang reputasyon. Pagkatapos, pinarusahan niya si Bomsok sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng golf stick. Hinangaan ng mga kaskwela ni Seon si Seon at ang kanyang mga kaibigan dahil nahuli nila si Gilso at ang kanyang barkada. Simula ng pangyayaring iyon, mas naging malapit sa isa't isa si Seon at ang kanyang mga kaibigan. Gusto nilang mag-hangout together. Sinabi ni Seon kay Bomsok na naging kaibigan nila si Yoonji at tumira sa bahay ni Suho. Sabi ni Suho, yayain niya si Yoonji na tumambay sa kanila. Pakiramdam ni Bomsok ay hindi siya pinansin dahil sa presensya ni Yoonji. Pakiramdam niya ay hindi siya kasama sa grupo. Nagalit siya nang malaman niyang hindi siya sinundan ni Suho sa Instagram. Sinundan pa ni Suho si Yoonji kahit isang gabi pa lang silang magkakilala. Simula nang sumali si Yoonji sa grupo nila, mas nakausap ni Suho si Yoonji kaysa kay Bomsok. Naramdaman ni Bomsok na nagkunwari si Yoonji na wala siya. Dahil doon, hindi na-enjoy ni Bomsok ang kanilang pagsasama. Nang pumunta sila sa isang karaoke bar, mas naging malungkot si Bomsok, kaya lumabas siya ng kanilang kwarto para bumili ng inumin para i-refresh ang sarili. Nakatagpo siya ng ilang mga bata na nang-aapi sa kanya mula sa dati niyang paaralan. Nagtago siya sa kanila dahil wala siyang gustong gawin sa kanila. Pagbalik niya sa kwarto nila, inilabas niya ang galit niya kay Yoonji dahil sinagot ni Yoonji ang tawag ng mga bully niya. Lalong hindi nagustuhan ni Bomsok si Yoonji, lalo na noong naramdaman niya mas pinili ni Suho na kampihan si Yoonji kaysa sa kanya. Dumating sa kwarto nila ang mga bully niya. Naabala sila sa pagiging unfriendly ni Seon kaya pinili nilang umalis at tawagan si Bomsok sa ibang pagkakataon. Hindi alam ni Seon kung sino sila dahil walang sinabi sa kanya si Bomsok tungkol sa kanila. Kinabukasan, natutulog si Bomsok sa silid-aralan. Naistorbo siya sa ingay ng ilang estudyante sa classroom niya. Sinabihan niya silang tumahimik pero pinagtawanan siya ng mga estudyanteng iyon. Nakaramdam ng hiya si Bomsok sa kanila, kaya galit siyang lumapit sa kanila. Lalong nagalit siya sa mga ito pagkatapos nilang sabihin na naging conceited si Bomsok simula nang sumali siya sa grupo ni Seon at Suho. Sinubukan siyang pakalmayan ni Seon at Suho. Nagulat si Suho nang hilingin sa kanya ni Bomsok na itigil ang paghawak sa kanya. Simula ng insidenteng iyon, naging unstable ang mental state ni Bomsok. Natakot din siya sa mga bully niya na patuloy na tumatawag sa kanya sa telepono. Naglaktawan siya ng mga klase ng ilang araw at hindi sinabi sa sino man ang tungkol sa kanyang kalagayan. Nagpa siya sina Seon at Suho na bisitahin ang bahay ni Bomsok para tingnan siya. Namangha sila sa engranding marangyang bahay ni Bomsok. Kumpirmadong totoo ang chismis na mayaman ang mga magulang ni Bomsok. Sinabi sa kanila ni Bomsok na hindi siya biological na anak ng kanilang mga magulang, tila. Inampon si Bomsok nang maging politiko ang kanyang ama. Sinabi sa kanila ni Bomsok kung bakit siya nawala at lumaktaw sa mga klase ng ilang araw, mula nang makaharap niya ang mga bully niya sa dati niyang paaralan. Ang mga bullies na iyon ay patuloy na tumatawag sa kanya sa telepono at humihiling sa kanya na makipagkita sa kanila. Napasimangot siya dahil doon. Naranasan pa niyang mag-flashback ang nakaraan niyang traumatic incident kapag araw-araw siyang binubugbog ng mga bully niya. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit lumipat si Bomsok sa dati niyang paaralan. Matapos marinig ni Sugo ang tungkol sa kwento ni Bomsok, sinabihan niya si Bomsok na tawagan ang kanyang mga bully. Gusto niyang pagsisihan nila ang kanilang ginawa at humingi ng tawad kay Bomsok. Sina Suho at si Hen ay sumama kay Bomsok upang makipagkita sa mga bully ni Bomsok sa isang karaoke bar. Sa buong lakas ng loob, pumasok si Bomsok sa kanilang silid at hiniling sa kanila na humingi ng tawad sa kanya. Pinagtawanan siya ng mga bully ni Bomsok matapos nilang marinig ang sinabi niya. Tumanggi pa silang aminin ang kanilang ginawa sa kanya. Nagkunwari silang maganda ang relasyon nila ni Bomsok. Ngunit matapos silang pagbabantaan ni Suho, sa wakas ay humingi sila ng tawad at pinagsisihan ang kanilang ginawang kalahating puso. Biglang sinampal ni Bomsok ang isa sa kanila. Naprovoke sila sa sampal na iyon. Nawala sa kontrol si Bomsok. Kumuha siya ng microphone at sinubukang hampasin sila nito. Nang makita siya ni Suho ay agad niya itong pinigilan dahil pumunta sila sa lugar na iyon para humingi ng tawad kay Bomsok at hindi para maghayganti sa kanila. Nagulat ang
Mga bully ni Bumsok nang makitang nawala ng kontrol si Bumsok. Siang told them to stop calling Bumsok from now on. Nag-away sina Bumsok at Su dahil hindi nagustuhan ni Bumsok na pinigilan siya ni Su na maghiganti sa kanyang mga nananakot. Sinabi rin ni Bumsok kay Suho na galit siya sa kanya dahil pakiramdam niya ay tinatrato siya bilang subordinate ni Suho. Pakiramdam niya ay hindi siya tinuturing ni Suho bilang isang kaibigan dahil palagi siyang inuutusan ni Suho. Hindi sumang-ayon si Suho sa sinabi ni Bumsok dahil palagi silang magkakaibigan sa lahat ng oras na ito. Ilang beses na rin daw niyang tinulungan si Bumsok. Nagalit si Suho nang sabihin ni Bumsok na babayaran niya ang lahat ng ginawa niya para sa kanya. Pumagit na si Sion sa kanilang dalawa at hinayaan si Bumsok. Hindi naman galit si Bumsok kay Sion, hindi ito nagalit sa kanya at palaging nirerespeto. Sa wakas, nagpasya siyang umuwi mag-isa. Lumalabas, patuloy pa rin siyang tinatawagan ng kanyang mga maton sa telepono at sinusubukang hanapin kung nasaan siya. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Bumsok ang grupo ni na Jungchan at Taehyun. Kasabay nito, natagpuan ng kanyang mga bully kung nasaan siya. Sa kabutihang palad, pinili ni Jungchan at ng kanyang grupo na pagnakawan ang mga bully na iyon sa halip na si Bumsok dahil alam nilang mga estudyante ng elite high school ang mga bully na iyon. Takot ang mga bully na iyon sa grupo ni Jungchan na nananakot sa kanila. Wala silang magawa kundi gawin ang gusto nila sa pamamagitan ng paglilipat ng pera sa kanila. Nakatayo lang si Bumsok at pinapanood sila. Bigla niyang binugbog ang isa niyang bully na pinuno ng grupo at saka tumakbo palayo. Masaya si Tehan at Jungchan nang makitang nawala ng kontrol si Bumsok. Dinala ni Bumsok ang kanyang galit sa kanyang mga nananakot dahil sa pambubuli na ginawa nila sa kanya, ang pang-aabuso mula sa kanyang ama, at ang pagbubukod sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sumali si Bumsok sa grupo ni Jungchan. Sabay silang uminom sa isang club. Nagustuhan siya ng mga bagong kaibigan ni Bumsok nang bayaran ni Bumsok ang lahat ng kanilang mga bayarin. Pakiramdam ni Bumsok ay nakahanap na siya ng mga kaibigan na gumagalang sa kanya. Sinundan din siya ng mga ito sa Instagram. Akala niya nakahanap na siya ng mga totoong kaibigan. Nagpasya siyang i-unfollow ang Instagram account ni Suho. Kinabukasan, late na dumating si Bumsok sa school dahil nalasing ito kagabi. Sinubukan siyang kausapin ni Sion, ngunit hindi siya pinansin ni Bumsok. Pinili ni Bumsok na makipag-usap sa grupo ni Jungchan sa halip. Ang grupo ni Jungchan ay nagpasalamat sa kanya sa pagbabayad para sa kanilang mga inumin at sa mga hotel kung saan sila natulog kasama ang ilang mga kababaihan, tila. Nakuha pa rin ni Bumsok ang perang kinita niya sa pagbebenta ng relo ng kanyang ama. Dahil akala ni Sion ay nagbago na si Bumsok, hinarap niya ito tungkol dito. Noong una, sinabi ni Bumsok na walang nangyari. Ngunit sa wakas ay sinabi sa kanya ni Bumsok na galit siya kay Suho sa pagtrato sa kanya na parang subordinate at hindi isang kaibigan. Si Bumsok ay tumambay muli kasama si Jungchan at ang kanyang grupo sa isang club. This time, tumambay na rin sila ni Yangbin at mga schoolmates niya. Natuwa si Yangbin nang makita si Bumsok. Ipinakilala niya si Bumsok sa kanyang mga kaibigang babae at sinabi sa kanila na siya ay isang miyembro ng anak ng parlamento. After that girls heard that, niligawan nila si Bumsok. Ipinakilala din ni Yangbin si Bumsok sa isang manlalaban sa kanyang paaralan na nagngangalang Wuyeng. Tapos, pinag-usapan nila si Suho. Galit sila kay Suho dahil parati itong boss at minamalas ang iba. Gustong maghiganti ni Yangbin kay Suho. Sinundo ni Suho si Sion mula sa isang pagtuturo. Tinuruan niya si Sion na magtrabaho bilang delivery courier. Tapos, nagkwento si Sion tungkol kay Bumsok. Akala niya ay si Bumsok ang ginagamit ng grupo ni Jungchan matapos nilang malaman na si Bumsok ay galing sa mayamang pamilya. Akala niya ay naging kaibigan nila si Bumsok para lang sa kanyang pera. Pero iba ang iniisip ni Suho. Akala niya ay si Bumsok ang gumamit ng grupo ni Jungchan dahil mas naging malapit sila sa isa't isa. Gagawin nila ang anumang nais ni Bumsok na gawin nila at gawin siyang sikat na estudyante, araw-araw. Naging mas malapit si Bumsok sa grupo ni Jungchan. Pakiramdam ni Bumsok, siya ay talagang hinahangaan at iginagalang ng kanyang mga bagong kaibigan. Lumipat pa si Bumsok sa ibang desk para maupo malapit kina Jungchan at Tehan. Nag-aalala si Sion kay Bumsok pagkatapos niya itong makita. Naniniwala siya na si Bumsok ay hindi isang troublemaker. Akala niya nagawa lang iyon ni Bumsok dahil sa sobrang pag-iisa niya. Sinabihan ni Sion ng grupo ni Jungchan na lumayo at itigil ang pagkuha ng pera kay Bumsok, ngunit hindi siya pinansin ng grupo ni Jungchan at sinabing si Bumsok ang may gustong gawin ang mga bagay na iyon. Sa oras ng tanghalian, pumila ang mga estudyante para kumuha ng kanilang pananghalian. Biglang dumating ang grupo ni Jungchan at pumila.
Inis na inis ni Suho sa kanila. Binalaan niya si Yang Chan at ang kanyang mga kaibigan na pumila. Nakatayo lang si Bumsok at tumanggi na gawin ito. Galit si Suho sa kanya. Binagsak niya si Bumsok sa lupa. Sinabihan siya ni Sung na huminto. Umalis si Bumsok sa lugar na iyon nang may matinding damdamin. Hiniling niya kay Yang Chan na maghanap ng taong mababayaran niya para bugbugin si Suho. Inirerekomenda siya ni Yang Chan na kunin si Woo Yang, ang kaklase ni Yang Bin, mula sa ilang mga video na na-upload sa internet. Kitang-kita nila na magaling talagang makipaglaban si Yang Chan. Sinabi rin na sasali si Woo Yang sa UFC. Sa wakas, dinala si Bumsok sa Woo Yang. Babayaran ni Bumsok si Woo Yang ng $1,000 kung kaya niyang talunin si Suho. Gusto niyang gawin ito ni Woo Yang sa Sabado kung kailan magbi-birthday si Suho. Tinanggap ni Woo Yang ang kanyang alok at saka umalis sa lugar na iyon. Sinabi ni Taehyo ng isang kwento na si Woo Yang ay minsang binugbog ni Suho sa isang kompetisyon noon. Naniniwala si Yang Chia na mananalo si Woo Yang sa pagkakataong ito. Binalak nilang saktan si Suho para mahihirapan siyang labanan si Woo Yang. Pinutol nila ang brake cable ng motorsiklo ni Suho habang siya ay nagtatrabaho. Gaya ng inaasahan nila, hindi nakasakay ng maayos si Suho sa kanyang motorsiklo na sa wakas ay naaksidente siya. Mula sa aksidenteng iyon, kinailangan ni Suho na maglakad ng malapit dahil nasugatan ang kanyang binti. Naniwala si Suho na si Bumsok ang may gawa nito, pero wala siyang sinabi kay Sion. Ngayon ay Sabado, nakaarawan din ni Suho. Inihanda ni na Sion at Yoonji ang lahat para sorpresahin si Suho. Sinubukan ni Bumsok na tawagan si Suho sa telepono para hilingin na makipagkita sa kanya. Pero hindi sinagot ni Suho ang tawag niya. Nagpadala ng ilang mensahe si Bumsok kay Yoonji. Gusto raw niyang makilala si Yoonji para bigyan ng birthday gift si Suho. Sinabihan ni Bumsok si Yoonji na huwag sabihin ito kahit kanino dahil gusto niyang sorpresahin si Suho. Hindi sinabi ni Yoonji kina Sion at Suho na lumabas muna siya para makipagkita kay Bumsok. Naging mabait si Bumsok sa kanya. Pero bigla siyang napangiti dahil natuloy ang plano niya. Binalak niyang kunin si Yang Hee bilang isang hostage para salubungin siya ni Suho. Hinihintay ni na Sion at Suho si Yang Hee na hindi pa rin bumabalik. Hindi. Sinasadyang nakita ni Sion ang telepono ni Suho kung saan nakatanggap siya ng ilang mensahe mula kay Bumsok. Nagpadala si Bumsok ng address para pumunta si Suho at makipagkita sa kanya. Sinabi rin niya na kinuha niya si Yang Hee bilang kanyang bihag. Napagtanto ni Sion na si Yang Hee ay nakulong ni Bumsok. Sinagot ni Sion ang mga mensahe ni Bumsok sa pagsasabing pupunta siya doon. Pagkatapos noon, binura niya ang chat at sinabihan si Suho na lalabas siya. Ayaw niyang malaman ni Suho ang tungkol dito. Dumating si Kan sa kinaroroonan ng Bumsok na mag-isa na may hawak na wrench. Nagulat ang lahat nang makita si Kan sa halip na si Suho. Matapos mahanap ni Kan si Yang Hee, hiniling niya sa kanya na tumakas kaagad kasama niya. Inaway ni Kan si Sean at ang kanyang mga kaibigan gamit ang wrench na dala niya. Samantala, tumawag ng pulis si Yang Hee. Natuwa si Yongbin nang makita si Sion dahil gusto niyang maghiganti sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya nagawang talunin si Sion. Si Sion ay kumuha ng isang crowbar at gustong labanan silang lahat dito. Pero biglang dumating si Wien at inatake si Sion. Hindi nagawang labanan ni Sion si Wien kahit may crowbar siya. Gusto ni Yongbin na gamitin ang sandaling ito para salakayin si Sion. Sinubukan siyang pigilan ni Bumsok at sinabing walang kinalaman si Sion sa kanila. Sinabi ni Bumsok na hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Sion. Walang pakialam si Yongbin sa kanyang sinabi dahil hindi lang ito tungkol kay Suho, kundi pati na rin sa kanyang mga personal na hinanakit para kay Sion. Maya-maya, si Sion na kanina pa nakahiga sa lupa ay walang humpay na binugbog ni Yongbin. Sumama kay Yongbin ang mga kaibigan ni Yongbin para salakayin siya. Masyadong masakit para kay Bumsok na panoorin ito kaya umalis siya sa lugar na iyon. Hiniling ni Woo Yang kay Bumsok na i-reschedule ang meeting nila ni Suho. Hiniling din niya sa kanya na ilipat ang pera sa kanya dahil natalo niya ang isang tao. Hindi man lang siya hiniling ni Bumsok na bugbugin si Sion. Ang tunog ng sirena mula sa sasakyan ng pulis ay narinig. Lahat sila ay agad na tumakbo palayo sa lugar na iyon, maliban kay Sion na mahinang nakahandusay sa lupa. Namalaya na lang ni Sun na nakatulog na pala siya. Nalaman niyang hindi pa rin bumabalik ang kanyang mga kaibigan sa kanyang birthday party. Si Sion ay dinala sa isang ambulansya ng pulis na dumating sa lugar na iyon. Sinabi ni Yoonji sa pulis ang nangyari. Biglang nagising si Sion mula sa kanyang pagkakatulog. Sinabi niya sa pulis na mag-isa lang siya at aksidente lang ang nangyari. Sinabihan din niya si Yoonji na huwag sabihin kay Suho ang tungkol sa pangyayaring ito. Tinawagan ni Sion si Bumsok sa telepono para bigyan ng babala na tigilan na niya ang kanyang ginagawa.
Kinailangang ma-ospital si Seon dahil sa pangyayaring iyon. Naalala niya noong bata pa lang siya nag-away ang kanyang ama at ang kanyang ina. Tila, ayaw ng kanyang ama si Seon sa kanyang buhay. Galit sa kanya si Seon nang malaman niya ang tungkol dito. Mula noon ay hindi na niya gusto ang kanyang ama. Hindi pa rin niya ito gusto kahit nakasama niya ang kanyang ama ngayon. Hindi sinabi ni Seon sa kanyang ama ang katotohanan ng pangyayari kagabi. Sinabi na lang niya na nahulog siya sa hagdan. Ngunit alam ng kanyang ama na nakipag-away si Seon sa ibang mga estudyante. Nainis siya sa kanya at pinagalitan siya dahil sa walang ingat na pag-uugali. Bigla siyang natahimik matapos sabihin sa kanya ni Seon ang kanyang nararamdaman. Tanong ni Seon sa kanyang ama simula noong nagmalasakit ito sa kanya. Sa bahay, galit si Bumsok sa kanyang sarili. Dahil sa kanya, kinailangan ni Seon na tiisin ang marahas na pag-atake ng grupo ni Youngbin. Nanatili siya sa kanyang silid at tumanggi na pumasok sa paaralan. Dahil doon, nagpadala ang kanyang ama ng magbabantay sa kanya. Binalak niyang ilipat si Bumsok sa isang paaralan sa Pilipinas. Si Suo ay pumasok pa rin sa paaralan tulad ng dati. Clueless siya sa nangyari, pero naramdaman niyang may mali dahil nawala si Seon at hindi na pumasok sa school. Hindi na rin niya nakita si Bumsok sa school. Sinubukan ni Suho na tawagan si Seon sa telepono, ngunit hindi sinasagot ni Seon ang kanyang tawag. Sinabi ni Seon kay Suho na hindi siya pumasok sa paaralan dahil may problema siya sa pamilya. Tinanong ni Suho si Yoonji kung bakit hindi bumalik sina Yoonji at Seon sa kanyang birthday party. Hindi sinagot ni Yoonji ang tanong niya. Humingi lang siya ng tawad sa kanya. Dumating si Suho sa bahay ni Seon, ngunit walang tao doon. Pauwi na siya habang iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa wakas, tinanong ni Suho sina Youngchan at Taehan kung nasaan si Bumsok dahil wala siyang pagpipilian. Sinabi nila sa kanya na hindi nila alam kung nasaan si Bumsok dahil hindi nila siya makontak. Sinabi ni Soo na gusto niyang bigyan siya ni Bumsok ng pera para ayusin ang kanyang motorsiklo na nasira ni Bumsok. Nagulat sila na alam ni Soo na si Bumsok ang nakasira dito. Kaya, tinanong nila siya kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Pinag-uusapan ng grupo ni Youngchan ang tungkol kay Seon na hindi pumasok sa paaralan dahil sa ginawa nila noong gabing iyon. Narinig ni Soo ang usapan nila. Sa wakas, binugbog sila ni Soo at hiniling na sabihin sa kanya ang nangyari kay Seon ng gabing iyon. Dahil hindi na kinaya ng batang si Seon ang kanyang pambubugbog. Sinabi niya kay Soo kung sino ang lahat tungkol sa nangyari noong gabing iyon matapos malaman ni Soo ang tungkol dito, binisita niya ulit si Younggi para itanong kung saan na hospital si Kon. Sinabi sa kanya ni Younggi na uuwi si Kon ngayong gabi. Si Soo na pumunta sa bahay ni Kon, natutuwa siyang makita si Kon. Hindi niya sinabi kay Kon na alam niya ang nangyari kay Kon. Tinamaan ni Kon ang sugatang kamay mula kay Suho. Dumating si Suho sa bahay ni Kon para sabihin sa kanya na magkakaroon sila ng pagsusulit sa isang araw. Kaya umaasa siyang makakapag-aral si Kon. Nakatanggap si Bumsok ng panibagong parusa mula sa kanyang ama. Galit na galit ang kanyang ama sa ginawa ni Bumsok. Nahihiya siya sa kanya. Hiniling niya kay Bumsok na huwag sabihin sa publiko na siya ang kanyang ama. Dahil sapat na si Bumsok, nagpasya siyang umalis sa kanyang bahay ng gabing iyon. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang assistant ngunit hindi siya pinansin ni Bumsok. Tumakas si Bumsok palayo sa bahay gamit ang taxi. Kinuna ng katulong ng kanyang katulong ang kanyang taxi para masubaybayan niya ito. Sa taxi, nalaman ni Bumsok na ilang beses na siyang tinawagan ng kanyang mga kaibigan sa telepono. Nakatanggap siya ng ilang mensahe mula kay Suho na kasama ni Youngbin Suho na pinaparusahan si Youngbin. Tinanong din niya kung nasaan si Bumsok. Sinabi sa kanya ni Youngbin na hindi niya alam. Biglang nakatanggap si Suho ng tawag sa telepono mula kay Bumsok na nagtanong sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang gym. Tinawagan din ni Bumsok si Wang sa telepono para hilingin sa kanya na ihanda ang sarili dahil lalabanan niya ang Susin. Dumating si Suho para makipagkita kay Bumsok sa gym. Nakita niya si Youngchun, Taehyun, Bumsok, at iba pa doon. Malamang pumunta doon si Suho para humingi ng tawad kay Bumsok. Sinabi niya kay Bumsok na dapat ilabas ni Bumsok ang kanyang galit sa kanya at hindi sa ibang mga inosenteng tao. Tinanggihan ni Bumsok ang kanyang paghingi ng tawad. Nagalit si Suho sa kanya dahil dito. Pagkatapos nun, tinawagan ni Wuyang si Suho. Hiniling niya sa kanya na pumasok sa boxing ring at makipag-away sa kanya. Nagulat si Suho nang makita si Wuyang doon. Nagkita na sila noon sa isang kompetisyon kung saan natalo si Wuyang ni Suho. Tinanggap ni Suho ang hamon ni Wuyang. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng 1 minuto upang mag-warm up sa pamamagitan ng pagbugbog sa lahat ng naroon. Pagkatapos mag-warm up ni Suho, sinimulan na niya ang away nila ni Wuyang.
Ni-record sila ni Woo-yang sa isang video. Nanumpa siya na maghihiganti siya kay Suho sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya sa pagkakataong ito. Sa simula ng laban, pantay na sina Suho at Woo-yang dahil pareho silang mahusay sa pakikipaglaban. Pero alam ni Woo-yang na nasugatan ang paa ni Suho dahil sa aksidente sa motorsiklo. Kaya naman, itinuon niya ang kanyang atake sa kaliwang bahagi ng katawan ni Suho. Medyo nahirapan si Suho dahil sa sugat niya. Pero nagawa niyang itulak pababa si Woo-yang gamit ang kanyang smack. Nanloko si Taehyun sa laro sa pamamagitan ng paghila sa binti ni Suho. Nawala sa focus si Suho na binitukan siya ng malakas ni Woo-yang. Mahinang napahiga si Suho sa lupa dahil may sipa siya sa ulo. Ginamit ni Bumsok ang sandaling ito para bugbugin siya ng walang humpay. Sina Jung-chan at Taehan na kanina pa nasusuka kay Suho ay sumama kay Bumsok para bugbugin si Suho ng walang humpay. Dumating ang assistant at abogado ng ama ni Bumsok para sunduin si Bumsok. Pinilit niyang umuwi si Bumsok kasama niya. Biglang nagulat at nataranta ang lahat nang malaman nilang hindi na humihinga si Suho. Mabilis silang nakatakas sa sitwasyong iyon maliban kina Jung-han at Taehan dahil pinigilan sila ng abogado ni Bumsok. Hiniling sa kanila ng abogado ni Bumsok na tumstigo sa problemang ito sa harap ng mga pulis. Nagsisi si Bumsok sa kanyang ginawa. Umiyak siya dahil akala niya ay namatay na si Suho. Hinahanap ni na Young-hee at Siyun si Suho dahil wala silang narinig mula sa kanya simula nang malaman ni Suho ang pangyayari noong gabing iyon. Naghinala si na Young-hee at Siyun na si Suho ay naghiganti sa grupo ni Young-chan, ngunit hindi nila nakita si Suho kahit saan. Sa kalaunan, ang problemang ito ay hahawakan ng abogado ni Bumsok. Gusto niyang ilihim ang problemang ito. Kaya, sinabi niya kina Jung-chan, Taehan, at Woo-yang na sabihin ang tungkol sa nangyari ayon sa salaysay na kanyang nilikha. Ang salaysay ay magiging ganito. Sabay silang nag-eehersisyo. Biglang nahimite si Su nang magpahinga siya mag-isa. Binura na nila ang video na ni-record ni Woo-yang. Kumuha na rin sila ng CCTV para walang ebidensya sa nangyari. Nagpanggap din ang abogado ni Bumsok na si Suho para sabihin kay Seo na ayos lang si Suho at abala siya sa pag-eehersisyo. Nakatanggap ng panibagong parusa si Bumsok sa kanyang ginawa. Hindi nakaimik sa galit ang kanyang ama nang malaman ang ginawa ni Bumsok. Nagbanta siyang papatayin si Bumsok pagkatapos niyang mag-aral sa Pilipinas at umuwi. Ngunit walang pakialam si Bumsok sa sinabi ng kanyang ama. Nag-aalala siya kay Suho. Kinabukasan, nagkaroon ng pagsusulit ang paaralan. As usual, maagang dumating si Siyun sa school. Iyon ang unang araw niya sa pagpasok sa paaralan pagkatapos ng insidente ng gabing iyon. Nag-aalala siya kay Suho dahil wala siyang narinig mula sa kanya. Hindi man lang pumasok sa school si Suho noong araw na iyon. Si Siyun ay hindi nakatutok habang siya ay kumukuha ng kanyang pagsusuri. Bilang kinahinatnan, marami siyang maling sagot. Ngunit hindi nag-alala si Siyun tungkol dito sa pagkakataong ito. Mas nag-aalala siya kay Suho kaysa sa pag-aalala niya sa kanyang pagsusuri. Pagkatapos niyang kunin ang kanyang pagsusuri, nakatanggap siya ng balita mula kay Young-hee. Sinabi niya sa kanya na si Suho ay na-hospital. Naiyak siya nang sabihin niyang kritikal ang kalagayan ni Suho dahil nakoma ito. Malamang, hindi pa namatay si Suho. Akala ni Young-chan ay namatay na siya dahil natarante siya ng gabing iyon. Nakoma lang si Suho, kaya na-admit siya sa ospital para magamot. Matapos malaman ni Siyun ang tungkol doon, umalis siya sa kanyang paaralan at dumiretso sa ospital para bisitahin si Suho. Ang lola lang ni Suho ang nasa kwarto ni Suho. Nalungkot siya dahil hindi pa nagigising si Suho. Nagsimulang umiyak si Siyun nang makita ang matalik na kaibigan na mahihinang nakahiga sa kama. Si Bumsok ay nananatili sa kanyang silid. Ang kanyang abogado ay dumating upang sabihin sa kanya na si Suho ay hindi namatay, ngunit nahulog lamang sa isang koma. May pag-asa pa na mailigtas si Suho. Hiniling ng abogado ni Bumsok kay Bumsok na ilihim ang pangyayari noong gabing iyon o papatayin nila si Suho. Kailangan nilang gawin iyon para mapanatili ang mabuting reputasyon ng ama ni Bumsok bilang miyembro ng parliament. Kinabukasan, pumasok si Siyun sa Jisung High School. Bagong high school iyon ni Yang Bin. Pumunta siya sa school na iyon para hanapin si Yang Bin. Pagdating ni Yang Bin sa classroom niya, biglang dumating si Siyun at inatake siya ng paulit-ulit na paghampas ng ulo niya sa desk niya. Sinaksak din niya ng panulat ang balikat ni Yang Bin. Tinanong ni Siyun si Yang Bin tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Tinanong niya kung si Bumsok ba ang may gawa nito. Sinabi ni Yang Bin na hindi niya alam dahil wala siya doon. Nabali kasi ang mga daliri niya matapos masugitan ni Suho noong gabing iyon. Bago hinanap ni Siyun si Bumsok, sinabi sa kanya ni Yang Bin na konti lang ang alam niya sa nangyari noong gabing iyon pagkatapos niyang manood ng video na ipinadala ni Woo-yang.
Nalaman ni Seon ang totoong nangyari sa video na iyon, kahit walang kinalaman si Yang Bin, binugbog pa rin siya ni Seon. Pagkatapos noon, hinahanap ni Seon si Woo-yang, sinubukan niyang bugbugin ito gamit ang bakal sa kamay. Sa kasamaang palad, inaasahan ni Woo-yang ang kanyang paggalaw mula noong siya ay isang manlalaban. Sa wakas ay nag-away sila. Mababa ang tingin ni Woo-yang kay Seon dahil si Seon ay walang kakayahan sa pakikipaglaban. Pinili ni Seon na ipaglaban siya. Naalala niya ang itinuro sa kanya ni So kung nakipag-away siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang itinuro ay hindi mabilis na natutunan. Si Seon ay inatake ng paulit-ulit ni Woo-yang. Ngunit sa kanyang katalinuhan, nagawa ni Seon na magkaroon ng mataas na kamay. Ginamit niya ang sintas ng sapatos ni Woo-yang para labanan siya. Nagawa pa niyang iwasan ang smack ni Woo-yang. Sa halip ay hinampes ni Woo-yang ang isang barbell at nasugatan ang kanyang kamay. Ginamit ni Seon ang sandaling ito para tamaan ng barbell ang paa ni Woo-yang. Sinubukan ni Woo-yang na humanap ng dahilan tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Ngunit tumanggi si Seon na patawarin siya. Muli niyang binali ng barbell ang paa ni Woo-yang. Si Bumsok at ang kanyang ama ay patungo sa paaralan ni Bumsok upang magpaalam at ipaalam sa kanila na lilipat si Bumsok sa ibang paaralan sa ibang bansa. Pero biglang dumating si Young-hee at pinigilan sila. Hiniling niya kay Bumsok na managot sa ginawa niya kay Suho. Sa halip na humingi ng tawad sa kanya, sinabi ni Bumsok kay Young-hee na ginawa niya iyon dahil dumating si Young-hee sa buhay niya at ng kanyang kaibigan. Masaya at malapit sila noon ng mga kaibigan niya sa isa't isa, ngunit nang dumating si Young-hee sa kanilang buhay, pakiramdam ni Bumsok ay hindi siya kasama sa kanyang grupo. Ang mga guro sa paaralan ni Bumsok ay naghihintay kay Bumsok at sa kanyang ama dahil alam nila kung sino ang ama ni Bumsok. Pagkatapos noon, kumukuha ng eksaminasyon si Bumsok habang ang kanyang ama ay nagkukunwaring nagtatanong tungkol sa estudyanteng nasugatan ng husto. Sinabi ng guro na mayroong isang mag-aaral na malubhang nasugatan. Sinabi nila sa kanya na ang estudyante ay nasugatan dahil siya ay nahimite nang mag-ehersisyo siya sa isang gym. Natuwa ang ama ni Bumsok sa narinig dahil walang nakakaalam na anak niya ang may gawa nito. Habang kumukuha ng eksaminasyon ang lahat, dumating si Seon sa paaralan at kumuha ng fire extinguisher. Pumasok siya sa classroom niya na may uniforme na puno ng dugo. Nagulat ang kanyang mga kaklase at guro nang makita ang kanyang hitsura. Biglang inatake ni Seon si Taehan gamit ang fire extinguisher. Tumingin sa kanya si Bumsok na walang takot. Sinubukan ni Young-chun na tulungan si Taehan ngunit tinamaan ni Seon ng fire extinguisher ang ulo nito. Nawala ng malay si Young-chun, pinagpatuloy ni Seon si Taehan. Pagkatapos niyang maghiganti sa 2 taong iyon, lumapit si Seon kay Bumsok. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Bumsok at nagsisi sa kanyang ginawa. Sinabihan niya si Seon na bugbugin siya ayon sa gusto niya. Ngunit hindi ma-take ni Seon si Bumsok dahil tinuturing pa rin niya itong kaibigan. Sa wakas, napaiyak sila. Iniwan ni Seon si Bumsok sa sahig nang walang kahit isang suntok sa kanya. Lahat ng estudyante sa paaralang iyon ay kinilabutan kay Seon. Sinubukan siyang pigilan ng ilang guro. Inilabas ni Seon ang kanyang galit sa bintana dahil kinasusuklaman niya kung paano pinili ng paaralan na ilihim ang problemang ito. Wala silang nagawa para matulungan ang kaibigan niyang nakoma. Pagkatapos ng insidenteng iyon, bumalik si Seon sa ospital para bisitahin si Suho na nakoma pa. Naisip niya na nagising si Suho mula sa kanyang pagkakoma at sinabi sa kanya na sumobra na siya sa kanyang problema. Pagkatapos, humingi sila ng tawad sa isa't isa dahil nabigo silang alagaan ang kanilang sarili. Sa wakas, nag-aral si Bumsok sa isang paaralan sa Pilipinas. Samantala, si Suho ay nakoma pa, nagpa siya si Yoonji na iwanan sina Seon at Suho dahil napagtanto niyang nasira niya ang kanilang pagkakaibigan. Sa una, si Seon ay ilalagay sa isang youth detention center dahil sa kanyang ginawa, ngunit pagkatapos na makita ng ama ni Bumsok ang video na nagpapakita kung paano nahulog si Suho sa koma, nagpa siya siyang huwag sabihin ang anumang bagay tungkol dito. Sinigurado lang niyang walang school na tatanggap ng Seon sa Seoul. Malamang, may isang high school na tatanggap pa rin sa Seon. It was Yunjang High School. Sa wakas, lumipat si Seon sa paaralang iyon. Kasama niya ang kanyang ama at ina. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang ginawa niya noon ay hindi niya lubos na pagkakamali. Ganito ang sitwasyon sa Yunjang High School. Ito ay isang mababang ranggo ng mataas na paaralan dahil ang mga mag-aaral doon ay manggugulo. Hindi pinagbawalan ng paaralan ang kanilang mga estudyante na magkaroon ng mga tato. Nagpakilala si Seon sa klase. Pagkaupo niya ay nilapitan siya ng isa niyang kaklase. Para siyang leader ng isang gang sa classroom na iyon. Pinili ni Seon na hindi siya pansinin. Galit sa kanya ang estudyanteng iyon. Malamig na tinitigan siya ni Seon. Pakiramdam ng estudyanteng iyon ay pauunan siya.
May isang estudyanteng may tattoo sa katawan na nanunood kay Sion dahil natalo ni Sion si Wuying. At dito na nga nagtatapos ang series na Weak Hero Class 1. Maraming salamat sa panunood.